A'udzu billahi Mga minasy eksperyensya sa buwan ng Ramadan na ang Allah ay nagsalita tungkol sa ating eksperyensya na ipinagutos niya sa Quran chapter 2, 183. Sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mananampalataya, inutos sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pag-utos sa mga nauna pa sa inyo. Baka sakali kayo ay magiging matakutin sa Allah, maging reliyosa. So ngayon, sa ating eksperyensya, yun ang naisip natin na utos pala ito ng Allah. So nag-aayuno tayo dahil may hasana. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang gawin niya ang pagdarasal, gawin niya ang pag-aayuno, pagsamba sa buwan ng Ramadan, at ito'y naniniwala at umaasa ng kanyang gantimpala sa katotohanan, lahat ng kanyang mga naunang kasalanan ay buburahin ng Allah. So, anong ginawa natin? Nakikita natin ang mga tao. Napakarami kung buwan na ng Ramadan sa moski. Punong-puno. Ang moski diyan, punong-puno ngayon. Wala nang buwan ng Ramadan, 2 linya na lang. Nawawala na. Sabi ni Sayyid lagi, goodbye mosque. See? Kailangan, kung ano ang experience natin sa buwan ng Ramadan, itutuloy na natin. Bakit natin ihinto ang pagpunta sa mosque? Ang ibig sabihin, hindi na nagsasala siguro. Kasi wala na sa mosque. Ang iba, ang buwan ng Ramadan, basa ng Quran. Tulad ko, basa-basa ng Quran. Pag wala ng Ramadan, wala nang magbabasa. Haliwali, sabi ng brother. Yung experience natin, ng mga experience natin ng Ramadan, ay kailangan itutuloy natin. Ako noon, ganun din. Pero ngayon, sisikapin ko na itutuloy ko na ang pagbabasa ng Quran. At intindihin natin, at ipahayag natin sa mga tao. Dahil pinahayag yan sa buwan ng Ramadan bilang gabay, hudal linnas, gabay ng sangkatauhan. So, ang experience natin sa buwan ng Ramadan ay nagtiis tayo ng ating pagkauhaw. Nagtiis tayo ng ating pagkagutom. Pero huwag kang mag-alala. Buburahin ng Allah ang iyong kasalanan at sa kabilang buhay, papapasukin ka sa pinto na pinangalanan ng Ar-Rayyan. Kawawa yung mga tao na nagpapakita lamang. Kawawa sila. Nagpapakita lamang na sila'y nag-aayuno pero hindi pala nag-aayuno. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang umakyat siya sa pulpito, 3 hakbang, sabi niya, Amin. Unang hakbang, Amin. Kalawang hakbang, Amin. Ikatatlo hakbang, Amin. Pagkatapos ay nag-lecture siya ng Yawmul Jum'ah. Pagkatapos nagsala, nang natapos na sila nagsala, tinanong siya, puso ko ng Allah, bakit kanina, bawat hakbang mo, nagsalita ka ng Amin, 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 3 beses? Sabi niya, ang anghel ay nagsalita sa akin, alayhis salam. Ang anghel na Gabriel ay nagsalita sa akin, na nagsabi, O sugo ng Allah,
kawawa ang mga tao na pagdating ng buwan ng Ramadan ay hindi sila nag-aayuno dahil hindi sila makapapasok sa paraiso, sa kaharian ng Diyos. Amin. Kaya nga, magpapasalamat tayo sa ating experience na tayo ay nag-aayuno maliban sa nagkukunwari. Dahil sabi ng Allah sa Quran 4:138, doon sila sa pinakailalim ng impyerno. Sabi ng Rasul sallam, itim na apoy ang malalagyan nila. The deepest part. So kaya nga kawawa ang mga tao sa buwan ng Ramadan na hindi nag-aayuno dahil hindi sila papasukin, hindi sila makapapasok sa paradise. Na ang pintuan ay pinangalanan na Ar-Rayyan. Simple lang sabihin ang paradise. Sabi ng Quran, chapter 9, verse 38, kung ihahambing ninyo ang inyong kaligayahan sa mundong ito at sa kabilang buhay, napakaliit ng inyong kaligayahan sa mundong ito. Bakit? Una, 4 lang mararanasan natin. Maniwala ka sa hindi, lalabas tayo sa sinapupunan ng ating mami. Ikalawa, kakain ka ng kaunti lamang at marami, iinom ka ng kaunti at marami na tubig, tutubo tayo. Ikatatlo, ubusin mo na ang lotion, gamot, para tutubo ang iyong buhok, para hindi siya maiitim. Upang hindi ka pupulubot, tatanda tayo sa makatwid na pagkasabi. Wala tayong patutunguhan, tatanda tayo. Sino sa inyo ngayon marunong magbalik ng 12 years old? Wala. Patungo tayo every minute, every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, years, nagpapatungo tayo sa ating libingan. Kaya nga paghandaan natin. The last, sabi ng Allah sa Quran chapter 3:185, lahat ng kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan, mapalad ang tumutupad ng kautusan ng Allah dahil hindi niya kukulangin ang gantimpala at mag-ingat kayo sa kaligayahan ng mundong ito dahil napupuno ng pandaraya. Hindi tunay ang kaligayahan dito. Bigyan ko kayo ng sample na nabasa ko. Sabi ng Prophet Muhammad, peace be upon him, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na kung makaisino man, lalo na kung magtarawih ka o nag-ayuno, pagpainumin ka ng isang lagok o isang isip lamang, isang ganyan lang ng tubig na tinatawag na kauthar, hindi ka na mauukaw magpakailanman. Yan ang paradise. Gusto ka kakain ng manok, ay bawa, kambing, isipan mo lang, ari-kari, escabitsi, andyan na sa iyong lalamunan. Gusto ka kakain ng prutas, 70 times ang kanyang lasa, hindi ka natatawid, hindi ka napipitas at iba pa, isipan mo lang, andyan na sa iyong lalamunan. Makakaya mo ba yan? Kabayan, mga kapatid, kailan pag nilay ninyo, gusto kayo, sabi ni Sheikh Dimaskia, Dr. Sheikh Dimaskia, nabasa niya sa hadith na para tayong ibon na may pakpak, pero faster than sound ang ating bilis mag-travel. Isipan mo lang, doon ka na sa Pilipinas, tapos ng lahat. Kung gusto ka sisiping sa asawa mo na 72 ataw 70. Isipan mo lang, tapos ng lahat. Gusto ka maliligo sa sabsabil na ilog, minsan lang, purified ka na, dalisay ka na magpakailanman. Yan, sabi ng Rasulullah sallam, hindi ma-describe ang, kung i-describe niya, isasabi niya ang tungkol sa paradise, hindi ma-describe. Undescribable. Ayan nga mga kapatid.
ang experience natin sa pag-aayuno. Ang experience natin sa pag-aayuno, isipin ninyo, nauuhaw tayo. Kinukulong natin ating sarili sa binabawal. Sabi ng Rasul sallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Itong daigdig ay bilangguan ng mananampalataya at paradise, paraiso ng walang paniniwala. So, inutusan tayo ng Allah ng pag-aayuno. Sino? Mga hindi ba naniniwala? Hindi siya nagsabi na, ya ayyuhalladhina kafirun, o kayo na walang paniniwala. Tayo ang inadresan niya sa naniniwala sa tauhid. Sabi niya, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alayhum musyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi niya, kung kayo naman ng palataya, inutos ko sa inyo ang pag-aayuno tulad ng mga nauna pa sa inyo. Kaya nga, itong experience natin ay may kabayaran ng paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.